Isang buwan bago ang eleksyon 2025, alamin po natin ang mga paghahanda at mga paalalang dapat tandaan mula sa COMELEC. Kausapin po natin si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudiangco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, at sa lahat po na taga-subaybay ng Balitang Hali. Ano na po ang latest na bilang nyo ng election-related violence isang buwan bago po ang eleksyon? Nang huli po ay 10 ang naideklara ng ating PNP na nakumpirma po nila na election-related violence. Ngunit may ilan po nga iniimbestigahan, katulad nga po ng pamamaril dun sa kandidato po sa Albuera Leyte at dito na rin po sa Malabang, sa Lanao del Sur. Tinitingnan po natin maigi kung ebidensya ay nagtuturo na ito nga po ay election-related violence. Pero dahil nga po may na-involve na kandidato, tinitingnan na rin po ni Chairman Garcia na maaari talagang ito ay election-related violence. I see. At election gun ban violators na ba? Ilan na ho ba ang naitatala naman ninyo? Kasi talagang sunod-sunod, ano? Ito hong mga pagpatay. Tama po, nasa 2,250 mahigit na po ang mga nakakasuhan, nahuhuli patungkol sa paglabag natin sa ating gun ban rules and regulations po, Ma'am Connie. Alright, kaugnay naman po sa mga kandidatong inisyuhan na ng show cause order po ng COMELEC, paano ba isinasagawa ang evaluation kung sasampahan sila ng disqualification o election offense? Particular na ho, sa pagsagot ho nila ba, ibabase ito? Tama po kayo. Bukod po dun sa pagsagot po nila, tinitignan din po ang nakalap na ebidensya. Parte po kasi ang show cause order ng tinatawag nating fact-finding investigation ng Task Force 8. So kung pagkatapos po tumugon, sa tingin nila, batay sa ebidensya na nakalap at batay sa tugon, na-justify yung pagsasabi, maaari pong yun ang katapusan. Ngunit kung nagtuturo po otherwise na talagang may nalabag sa COMELEC Resolution 11.11.6, ay talaga pong mauwi ito sa dalawa, pagsasampa ng isang kasong verified complaint for election offense at ikalawa yung motu proprio petition for disqualification ng involved na kandidato. At gaano katagal usually po mailalabas yung desisyon? Alam po natin na yung ating pong complaint for election offense, medyo magtatagal po ito dahil may kasunod po itong preliminary investigation. Mas maging mabilis po yung petition for disqualification dahil once nailagak po sa acting clerk of the commission, ito ay agad na diringgin ng ating komisyon ng ating at sabi nga po ni Chairman Garcia, kailangang matapos nila ang mga petition for disqualification bago maghalala ng sa gayon. Malinaw na sa ating mga kababayan kung sino talaga ang mga disqualified na candidate. Maraming pong salamat. Yan po naman si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudiangco.